Hello guys. Well, mag-i-intro muna ako mga mare. Hello, gandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang inyong Mami Don na nagmamasukan bilang isang drum. Take 2 mga mare at Hello nabulol. everyone, ito ang inyong Mami Don na namamasukan bilang isang driver somewhere in the Philippines. Ayan mga mare. Well, ang video na ito mga mare is about sa aking personal life. Kung paano nga ba ako mga mare naging isang driver, or paano ko nadesisyonan kung saan at kung paano ako nagsimula maging driver at bakit ko pinili maging isang driver. Ganito lang yun mga mare. Bata pa ako mga mare at age of 19 or 19 mga mare nun. Parang feeling ko talaga, gusto ko talaga mag-driver mga mare. At kwento ko lang sa inyo mga mare, ang first ever experience ko sa sasakyan. Never pa ako nakahawak ng manibela mga mare time na yun. As in, wala pa talaga akong alam sa pagdadrive mga mare. Banda na ako nun mga mare kasi may anak na ako na dalawa. Eh parang sobrang lakas yata ng aking loob. Talagang gusto ko talaga mga mare maging driver. Kasi naiingit ako sa father ko na magaling mag-drive. Pero ayun niya talaga ako paghawakan mga mare ng manibela. Kasi daw babae ako. Ang kaso talaga mga mare ng hilig ko. Tapos, nagtatrabaho na ako bilang isang banda mga mare. Sa aming magkakasama, may pinuntahan kami mga mare na kaibigan niya. Tapos mga mare, may sasakyan yung kaibigan niya, which is owner talaga. Owner mga mare, naging owner. Pasensya na at Bisaya. Owner yun mga mare. Ang kanyang sasakyan ng kanyang kaibigan. Ang una mga mare is manual pa ang gamit. Tapos mga mare, instead na magre-reverse ako, unang-una kong hawak sa sa manibela mga mare, ang lakas talaga ng loob ko, walang basta alam ko lang, ang tinuro lang sa akin ng ama ko nun is mga kambyo, yung primera, tercera, ganyan lang, hanggang pag-atras, yan lang. Eh ngayon mga mare, normal gear lang ang alam ko, yung sa likod ay as in ay yun ay paatras. Ayun pala mga mare, yung kanyang makina nun, or ang style ng kanyang makina ay iba mga mare. Yung atras ay nasa pinakaunang gear ng clutch. At yung napindot ko, kasi atras ako mga mare, is kinta pala yun mga mare. Isipin mo, nakakinta ako. Tapos ay ang nakatingin ako sa likod mga mare. Dahil ang alam ko talaga aatras ako. Tapos ba naman mga mare ay umarangkada paunahan. Ay Diyos ko mga mare, ang harapan ko pa naman is bangin. Kasi uso nun sa Imbon, sa Batangas ako nung nagsimula, banda pa ako nun, Batangas ako nakadestino. Uso kasi noong unang panahon na ang mga irrigation is malalalim, di ba ga? Ngayon mga mare, ay butit ako yung nakapagpreno kasi kahit paano may knowledge na ako sa sasakyan gawa nga ng aking ama. Ay kung hindi mga mare, laglag ako doon sa Embornal. Pati yung sasakyan ay nakasira pa ako ng sasakyan. Ay di mga mare, sa nervyos ko, hindi ko na sinubukan manihoin. Pero hindi nila alam mga mare ang nangyari. Wala nakaalam sa nangyari kasi mag-isa lang ako. Tapos mga mare, second time kong hawak naman sa manibela ulit. Ang lakas talaga ng loob ko eh. Sa friend ko din, Candelaria, kaysa naman ako napadestino bilang isang banda. Sabi nung friend, kung gusto niyo subukan, di-drive nyo, manual pa rin mga mare, manual transmission pa rin. Ay, ang lakas pa rin mga mare ng loob ko. Hindi pa rin ako talaga nadala. Ay, di hinawakan ko manibela. Sabi sa akin, marunong ka ba? Oo, marunong ko. Aba mga mare, napaandar ko naman. Napaandar ko siya, umusad eh. Kaso mga mare, nung nag-shift na ako ng gear. Kasi alam ko na yung
tinignan ko na ng maayos yung yung gear niya kung ang abante at atras. Kuha ko na kasi nadala na nga ako dun sa una. Kaso mga mare, ang problema, nung nag-shift na ako ng gear, hindi ko siya mapasok kasi nga manual. Hindi, for second time ko pa naman nakapagpatakbo ng manual. Ay mga mare, tumigil ako sa gitna ng kalsada, sa crossing. Buti na lang mga mare, mga oras na yun ay alauna na madaling araw. Kasi nga banda kami, so katatapos na namin tumugtog. Walang katao-tao, walang kasasakyan mga mare. Eh di bumaba ako, kasi wala akong kasama mga mare. Eh hindi pa naman ako nakakalayo. Malapit lang dun sa may-ari. Tumakbo yung may-ari. Siya ang sumakay. Sabi ko, kalokohan mga mare, di ba? Tapos, hindi pa rin natigil dun mga mare kasi nga talaga, gusto ko talaga maging driver. Nung ako'y nag-abroad sa Palau, nahihirapan ako mga mare kasi may mga inuutos sa akin na kailangan ganyan ganito. Nung nakalipat ako sa isang, hindi na ako cashier nun sa isang sa isang tindahan, din ako cashier doon na sa isang company ako. Nahirapan ako kasi inuutusan ako mag-deposit, ganyan mga mare. Ang ginawa ng amo ko, pinaturuan ako mag-drive. Ngayon tinanong ako kung marunong ako ng atras abante. Sabi ko, oo, kahit hindi pa mga mare. Sa totoo lang, pangatlong hawak ko lang noon ng manibela sa abroad na ito ha. Ay ang kalokohan ng aking tauhan ng aking amo. Kasi nga sabi marunong ako, sabi sige nga. Ang ginawa, dinala ako sa tabing dagat mga mare na parang pilapil siya na ang makakadaan lang ay isang sasakyan lang. Doon ako dinaan, mahaba yun mga mare, mahaba. Hindi siya basta sasakyan, parang truck siya na sasakyan. Sabi niya sa akin, bumaba siya mga mare. Sige, i-drive mo yan. At takot nga, at ako lang mag-isa mga mare. Ayaw nga kasi nilang maniwala, din yun, manual transmission din yun mga mare. Ayaw na, paandar ko naman siya mga mare. Pero hindi ako nagpalit ng gear kasi nadala nga ako na nagpalit ako ng gear. Babagal ang takbo ko mga mare, napakabagal as in, tas primera lang. Hinagalit sa akin yung ano ka ba, pausukin mo yung sasakyan? Sabi ganun kasi medyo siguro ang pagitan niya ng drive ko ay mga 4 na truck din. Sabi niya, pausukin mo yung sasakyan, sisirain mo, hindi ka nagpalit ng gear. Eh sabi ko, hindi ako marunong. Ay ang ginawa, sumakay siya mga mare para lang ituro kung paano magpalit ng gear. Tapos sabi niya, sige, ipaandar mo, pinaandar ko. Sabi niya, lakas-lakasan mo ng konti para pumasok ang gear. Ayan, di. Hanggang segunda lang, sabi niya, hanggang segunda ka lang muna. Eh di, nung naturo niya na sa akin mga mare yung segunda, bumaba na siya. Inano niya muna, inatras niya muna ulit doon doon sa Pangin, inatras niya muna. Di, ako yung mabante na ulit, nagpalit ako ng gear na kuha ko na. Dalawang ganun mga mare. Dalawang palit ako ng gear. Tapos sabi niya, iatras mo naman. Paatras naman. Hindi na siya nag-atras, ako na nag-atras mga mare. Kung nakita na niya na nakapag-atras ako, pangalawa kong balik, pinag-drive na ako sa highway. Di ba mga mare? Tapos sud ko lang hawak, yung SUV na. Direct-drive na ako. Matic naman yun mga mare. Matic naman ang gamit ko doon. Sabi naman sa akin, wag kang mag-shift, dahan-dahan lang ang paano paggamit ng matic. Tapos mga mare, pag uwi ko ng Pilipinas ngayon, ayun na, kumati na ang kamay ko sa pagdadrive mga mare. Hindi po pwede. Parang ako ay takot nang mag-commute kasi parang takot na ako sa mga driver dito sa Pilipinas. Parang feeling ko, ibabangga nila ang jeep. Kaya yun mga mare, napilitan akong kumuha ng motor. Nagmotor lang muna ako mga mare. Tapos mga mare, hindi pa rin ako marunong mag-single noon, pero ang lakas ng loob kong kumuha ha. Hindi pa ako marunong mag-single. Never pa ako nakapaghawak ng single mga mare. Pero nagbabike ako. Ngayon, ang aking ama ay galit na galit at ako daw ay babae. Eh sabi ko, gusto ko talaga dahil ako natatakot pag commute nga. Ang ginawa ko mga mare, pagdating ng motor, pinag-aralan ko lang siya, pinagamit lang ko lang sa mga kapatid ko ng ilang araw siguro.
Pinag-aralan ko na agad mga mare, dinala ko dun sa likuran ng aming bahay. Yung sa likuran ng aming bahay dati noon sa Batangas. Ay mayroon pa kanting parang ginagawang subdivision. Doon ako nag-aral mga mare. Walang nagturo sa akin, walang naggabay, at ang aking ama ay galit na galit nga sa akin. Unang ano ko mare, talaga ako lang mag-isa. Dahan-dahan. Di-clutch pa yung aking motor na kinuha doon, yung Kawasaki mga mare. Di-clutch pa. Tapos una kong hawak, dahan-dahan talaga. Pangalawa, siguro mga mare, mga ilang ikot din ako. Tapos sumunod na yung mga kapatid ko. Tapos mga mare, kinamadaling araw, aba, ng highway na ang inyong lingkod. Ng highway na ako mga mare. Sabi ko sa aking ama, Papa, bukas ako mag-single na, sabi ng aking ama, susundan kita. Sabi ko, Papa, hindi ako matututo. Sabi ko, hindi ako binusinahan mo na ng binusinahan. Tapos mga mare, ganare, di sa pag-andar ko, feeling ko, ang galing-galing ko na, pero takbo ko ng mga mare, alam nyo, 20 at 40 km, 20 per hour kilometer. Yung 20 lang yung kph ko mga mare. 20 at 14, pinakamalakas ang 40. Tapos mga mare, kasi nga, alam mo na, bago pa lang, naka-helmet ako, no? Yung mga nakakasabayan ko sa papunta ng tindahan, kasi may tindahan ako ng time na yun. Yung mga nakakasabayan ko sa jeep papunta ng tindahan, mga alas 3 yun mga mare, alas 2, alas 3 sa madaling araw. Kaya malakas ang loob ko kasi konti pa lang sa sasakyan nun. Pinubusinahan ko mga mare, feeling ko ang galing-galing ko na. Naisip ko, bakit ko nga pala sila binubusinahan? Ay hindi nga pala nila ako nakikilala dahil naka-helmet ako. Experience malala. Tapos mga mare, siguro mga mare, may 2 oras ako bumiyahe hanggang sa mismong ano, kasi ang aga-aga ko nun siguro mga 2:30 talaga ako nun, kasi ayoko magmadali dahil nga first time kong mangha-highway. Kaya ako naman pinili mga mare ng madaling araw kasi madilim, so kita ko ang likod ko pag may sasakyan kasi gawa ng ilaw, magre-reflect ang ilaw kaya pinili ko madaling araw ako unang mang-highway. Kasi hirap pa akong tumingin sa side mirror, pero at least alam ko na may sasakyan kasi may mga ilaw sa likod ko. Yun ang rason ko kung bakit ko pinili ng madaling araw. Nakarating ako sa simbahan mga mare, may agaw liwanag na. Kasi nga ang bagal ng takbo ko, malayo-layo din yun. Malayo-layo din yung ano namin, yung tindahan namin noon. Diyos ko mga mare, talagang tonto ako sa sarili ko. Feeling ko ang galing-galing ko na. Pero mga mare, nung time na yon, mga panahon na yon, 2000 ano yata, 2012 yata yun. Ako palang mga mare ang babaeng nagmumotor noon sa amin sa Bawan, Batangas. Ako pala walang ibang babaeng nagmumotor noon kundi ako. Hanggang sa marami na ang gumaya mga mare. Yun, talagang hilig ko na talaga mga mare ang mag-drive. Hilig ko na talaga ang mag-drive. Tapos ayun na nga. Sumunod naman mga mare, napahiram ako ng sasakyan bilang yung palang pagsisingle ko mga mare muna. Napakinabangan ko yung nagtatrabaho ako sa Pepsi. Kasi single ang aking naging service nung ako nagtatrabaho sa Pepsi. Yun kasi napunta ako sa mga tindahan, chine-check ko kung anong dapat order, kung na-i-deliver ba yung mga order, yun ang trabaho ko nun mga mare. So napakinabangan ko talaga yung pagsisingle ko. Tapos mga mare, nung mga panahon naman ako tumigil dahil nang kailangan ko tumigil, may personal reason dahil ng aking ama nun walang kasama sa bahay, tumigil ako. Nag-real estate naman ako mga mare. Ngayon, sa pag-real estate mga mare, nagtiyaga ako na commute uli. Kasi nakakahiya naman na makikipag-meeting ka sa mga kliyente na nakamotor, na pawisan ka. Siyempre, makikipag-meet ka sa mga client, kailangan presentable ka. So, nagtiyaga ako na mag-commute. Pagkatapos mga mare, dahil sa sipag at tiyaga ko din, napahiram ako ng sasakyan ng aming company. Ang sasakyan naman na yun mga mare ay manual. Medyo luma na talaga mga mare. Malaki na rin yung nagastos ko bago ko na
na paanda, bago ko na paandar na ayos, nagamit ng ayos, malaki rin na nagastos mga mare. Ayun, manual yun mga mare. Ayun. Tapos, mga mare ko binayaan naman tayo ng pagkakataon na makakuha ng isang sasakyan na sa pangalan ng aking kapatid na pinasok ko naman mga mare sa Lazada. Tapos naman mga mare, nagkaroon naman ng pandemic, ay hindi rin tumagal. Hindi pa haba ng kwenta ng mga mare. Tapos, napunta rin ako sa paggagrab mga mare. Nagkasakit naman yung aking anak, napatigil ako sa paggagrab. Tapos ngayon ng mga mare, nag-decide ako na bumalik ako sa trabaho. Kailangan ko talaga ng income. Kasi yung aking anak ay medyo malaking kagastusan na. Dahil college nga, mag-OJT niya. Talaga naghanap ako ng trabaho. Si Lord ay talagang nag-open din ng career para sa akin sa pagdadrive ko mga mare. Dahil itong aking bayaw ay may kakilala na naghahanap ng driver. Although nag-alinlangan pa siya kasi nga babae ako. Pero kasi wala siyang ibang ma-refer. Basta sabi niya sa akin, ate, kung magugustuhan ka doon, medyo mahirap yung trabaho kasi magbubuhat ako nung scooter ni sir. Sabi ko, okay lang yan kasi parang exercise na rin. Tapos sabi niya, sige, subukan mo. Tapos nung sinabi niya dun sa, kinukulit na rin kasi siya ng kanyang kakilala. Pinareport ako at in-interview at tuloy-tuloy na nga at kaya hanggang ngayon nagda-drive ako. Yun naman mga mare, ang naging istorya kung bakit ako napapasok ngayon din sa aking trabaho na pagda-drive. O, diba? Naikwento ko na mga mare, so alam niyo na kung bakit nga ba ako napapasok dito sa pamamasukan ko somewhere in the Philippines bilang isang driver. Siya, hanggang dito na lang mga mare, malayo-layo na rin kwento ko. Sana abangan nyo ang aking pang mga video sa mga susunod na araw at patuloy nyo pa rin ako suportahan mga mima. Malaking bagay sa tulad ko mga mima. Kasi mga mima, kaya ako tuloy-tuloy pa nag-video. Gusto ko rin kahit pa paano may marating dito sa larangan ng social media. Hindi para sa akin mga mare, hindi para sa sarili ko. Para makatulong sa ibang tao kasi yung trabaho ko para sa pamilya ko, sa yung sahod ko. Gusto ko dito naman sa social media ko, may matulungan akong ibang tao. Yun kasi hindi ko pa kayang tumulong sa pamamagitan ng sahod ko dito kasi nakafocus sa aking mga anak, sa aking pamilya. Hanggang dito na lang mga mare. Maraming salamat sa inyo. Love you. See you on my next video. Ayan mga mare, sa oras na yan, hindi ko mapatay agad ang video kasi mga mare, lilipat ako ng ibang line. Mabilis ang takbo kasi highway yan at malalaking truck ang aking mga nasa gilid kaya hindi ko siya mapatay agad mga mare. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang video sa mga oras na yan. At siya nga pala mga mare, hanggang dito na lang talaga itong video ng ito at gabi na rin, matutulog na ako. Maraming salamat ulit at I love you all ulit. Bye!